Isang magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Narito na naman po tayo sa ating programang The Bible Gospel Hour and hatid sa inyo ng The Lord Jesus Christ Bible Gospel Churches. At ako po muli si Pastor Jomar Pisponte at kasama ko po ngayon si Ako po si Brother Ken. at naging sa inyo naging ng magandang umaga po sa inyo lahat. At sa ngayon po, natapos na po natin ang Book of Matthew at nasimulan na rin po ang pag-aaral sa Marcos 1 nila Pastor Christian, no. Dito sa Marcos, no, dito natin makikita kung mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos, na inilarawan dito si Jesus bilang isang taong nagtataglay ng kapangyarihan. Dito natin makikita sa Book of Mark ang kanyang napagaling na may mga sakit, at dito rin nakita na natin yung mga miracles na ginawa ng ating Panginoong Jesus. At bago muna ang lahat sa ating pag-aaral, gusto ko munang batiin ang ating mga kapatid, mga kapamilya at mga mahal natin sa buhay. Bigay ko muna ang pagkakataon kay Brother Ken sa kanyang mga greetings, no? At una pala sa lahat, ako munang ibati dahil ako si Brother Ken sa kanyang kaarawan at sa akong anak na si Brayden na birthday nila ngayon at nung 17 si Brother Ken. Sige, Brother Ken. Mayong adlaw na to diha sa mga kigsunato diha sa Tagbilaran, sa Dawis, sa Bahi, ug bisan pa sa Basbako, Albor, ug sa mga kigsunan po nato dinhi sa Alegria Sur ug sa Calvario Luway. Ug bisan pa sa itong mga kaigsunan sa Hagna, sa Gindulman ug sa Ubay, sa Lubang ug sa Kalape. Mayong adlaw na to diha. Yes, maraming salamat at purihin natin ang ating Panginoon. Binabati ko rin po pala sila Pastor Sirio de Jesus at sila Mami Celsa dyan po sa Manila, na kaubanan nila Pastor Mel Manlangit, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po Lord sa mga pamilya natin, sa mga kasimbahan. Binabati ko po kayong lahat dyan, sa pamilya po nila Pastor Christian, nila Pastor Beji, nila Pastor Samar, sa mga kaigsunan po natin sa Alegria Sur, no? Sa mga pamilya nato diha, mga Bagi family, mga Disponte family, at Morihia family, no? Magandang umaga din po sa inyo lahat. So, hindi ko na po lahat mababate, pero taos puso kaming nag-greet sa inyong lahat, lalo na po sa mga nagsusubaybay sa ating programa at ganoon din po sa ating pag-aaral sa mga salita ng ating Panginoon. Simulan na natin ang ating pag-aaral at babasahin po natin ang The Book of Marcos sa chapter 2, at hinihikayat ko rin po kayong lahat na buksan ang inyong mga Biblia at sabayan niyo po kami sa pagbabasa at sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Bali, ang magbabasa sa verse 1 hanggang verse 12 ay bigay ko kay Brother Ken, then palit-palitan po kami sa pagbasa sa akin. Sige, Brother Ken. Chapter 2, verse 1 ng sa Marcos. Verse 1. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum, ug nadungog nga nahiuli na siya sa ila. Busa nanugok ang daghang kayong mga tawo, ug tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila, may nangabot nga nagdala og usa ka paralitiko nga giyaong-yaong sa upat ka tawo. Tungod sa kadaghanon sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nilang usa ka bahin sa atok sa tungod gayod ni Jesus, ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kanila. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala. May pipila ka magtutudlo sa balaod nga naglingkod dito
nga miingon sa ilang kaugalingon. Nganong nanghas man siya pagpasipala sa Dios, walay tawo nga makapasaylo sa sala, gawa sa Dios lamang. Apan nasabtan dayon Hesus ang ilang gihunahuna, busa miingon siya kanila. Nganog naghunahuna man kamo ni ana, hain may masayon ang pag-ingon bang ngadto sa paralitiko ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon bangon dadang imong higdaan ug lakaw. Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon dadang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, ni bangon ang paralitiko, gipunit niyang iyang higdaan ug midala paglakaw. Tungod niini hilabihan ang katingalahan sa mga tawo ug gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini. Sa gibasa ni Brother Kent, no? Sa mga ibang mga ng Bible, nay mga title or may mga titulo sa mga Bible natin. Then sa binasa po ni Brother Kent, no, pinamagatan itong ang pagpapagaling ni Jesus sa paralitiko. At sa susunod naman kung babasahin ay ang title naman po ito, pinamagatang ang pagtawag kay Levi. Sa verse 13, simulan ko sa pagbasa. Ug siya miadto sa unahan pag-usap sa dapling sa dagat. Ug ang tanan nga panon midangop ngadto kaniya. Ug siya nagtudlo kanila. Ug samtang siya miagi, siya nakakita ni Levi, ang lalaking anak ni Alpeo, nga nagalingkod sa dawatanan sa buwis. Ug miingon kanadto kaniya, sunod kana. Ug siya mitindog ug misunod kaniya. Ug kini nahitabo nga samtang si Jesus naglingkod aron mukaon diha sa iyang balay. Daghang mga maniningil og buwis ug makakasala milingkod usab uban ni Jesus. Ug sa iyang mga tinun-an kay dihay daghan og sila misunod kaniya. Verse 16, ug sa diha nga ang mga eskriba ug mga pariseyo nakakita kaniya nga nagkaon uban sa mga maniningil og buwis ug sa mga makasasala, sila miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Naunsa man kini nga siya nagakaon ug nagainom uban sa mga maniningil og buwis ug sa mga makasasala. Sa diha nga si Jesus nakadungog niini, siya nagaingon ngadto kanila. Sila nga maayo ug luwas wala magkinahanglan sa mananambal. Apan sila nga masakiton, ako wala mianhi sa pagtawag sa mga matarong apan sa mga makasasala aron sa pagpinulso. Ug ang mga tinun-an ni Juan ug sa mga Pariseyo na anad sa pagpawasa at ibigay ko na kay Brother Kent ang susunod sa verse 18 at pinamagatan naman itong ang katanungan tungkol sa pag-aayon. Verse 18. Wala kong sunod sa verse 18. Usa ka higayon ni ana, nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseyo ug may pipila ka mga tawo nga miingon kang Hesus ug nangutana kaniya. Nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang mga tinun-an sa mga Pariseyo. Apan ang imong mga tinun-an wala, mitubag si Jesus. Mugpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira, sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila, dili gayon. Apan kung kuhaon na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang pisti. Kay kun buhaton niya kini, ang bag-ong panapton nakagisi sa daang bisti ug mo samot kadako ang gisi.
ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit tungod kay ang bag-ong sudlanan nga panit tungod kay ug bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan nga bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Amen. Sa verse 23 naman po, ug kini nahitabo nga siya miadto latas sa katriguhan sa adlaw nga ipagpahulay. Ug ang iyang mga tinunan misugod samtang sila nangadto sa pagpanguha sa mga uhay sa trigo. Ug ang mga Pariseo miingon ngadto kaniya, tan-awa, ngano nagahimo sila sa adlaw nga ipagpahulay ni ana nga dili isubay sa balaod. Kung siya miingon ngadto kanila, wala ba gayud kamo makabasa unsa ang gibuhat ni David? Sa diha nga siya adunay panginahanglan ug gigiton siya ug sila nga uban kaniya. Giyon sa niya pag-adto ngadto sa balay sa Dios sa mga adlaw ni Abiatar, ang labaw nga pari, ug mikaon sa pagpasundayag nga tinapay nga dili isubay sa balaod sa pagkaon apan alang sa mga pari ug mihatag usab kanila nga kauban niya. Ug siya miingon ngadto kanila, ang ipagpahulay gibuhat alang sa tawo ug dili ang tawo alang sa ipagpahulay. At sa verse 28, busa ang anak sa tawo mao ang Ginoo usab sa ipagpahulay. Daghang salamat sa salita ng ating Panginoon. At sa huling verse pala natin binasa ay pinamagatan naman itong ang katanungan tungkol sa araw ng pagpamamahinga. At hinihikayat ko po ang lahat sa pagtampo muna bago natin susiyon ang ating mga pag-aaral sa salita ng ating Panginoon sa chapter 2 ng Marcos. Mapagmahal namin Ama at mapagpatawad na Ama, maraming salamat po sa mga biyaya na tinatanggap po namin sa araw-araw. Lalo na po Lord sa kaluwasan na ibinigay niyo po sa amin. Ganon din po Lord sa mga salita mo na patuloy na pinapakain ng aming buhay espiritual. Maraming salamat po Panginoon na ikaw talaga ang gumagalaw sa aming puso't isipan, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa mga nakakapakinig at nakakakita ng aming mga activity ngayon, Panginoon, na sila po ay maramdaman din po nila ang pagmamahal na nararamdaman po namin na galing po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat din po, Lord, sa mga salita na aming pagsasaluhan ngayon, na ito pong mga pag-aaral na ito, ang iyong mga salita ay magamit po namin, Lord, sa mga pang-araw-araw po namin na gawain po. At itong lahat ay pinapanalangin ko sa Panginoon Kristo, aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat at purihin natin ang ating Panginoong Diyos at talagang pinapakita dito sa Book of Marcos kung gaano makapangyarihan, hindi lang sa mga karakter na nabasa natin, kundi pinakita talaga dito ang kapangyarihan na meron sa ating Panginoong Hesukristo. So, bago ang lahat, bigay ko muna kay Brother Ken sa mga pipila o mga ilang mga natutunan niya sa Book of Mark ng chapter 2. Sige, Brother Ken. Okay. Sa akong natunan din sa Book of Mark sa chapter 2, makita nato din sa verse 1 to verse 12 nga importante yun ang pagsalig sa Ginoo o ang pagtuo kaniya bisan pa og daghag mga babag sa pagdaghag babag sa mga kakulian sa kinabuhi. Importante ang pagsalig kaniya, ang pagduol kaniya nga siya rang angay natong duulan, wala na ilain pa. Amen. 15 to 17. 17.
Makita ato ang kinabuhi ni Levi din nga usa siya ka maniningil sa buwis o gitawag siya sa Ginoo para musunod kaniya ug ah, nahimo po siya nga magtutudlo, diba? Nagasunod. Nahimo siya nga tagasunod ni Ginoong Hesus. Salamat Brother Ken sa pagpapahayag ng yung pag-aaral or mga natutunan sa chapter 2 ng Marcos. So, mga kapatid, no, dito sa chapter 2 ng Mark, makikita talaga natin dito, no, sa pinamagatan pa lang dito na ang pagpapagaling ni Jesus sa paralatiko. Kung alam niyo naman kung nasubaybayan yung istorya, no, na dito natin makikita na kahit down na ang isang tao, kahit sa sobrang niya na problema, lugmok na sa kahirapan or sa mga problema, pero yung malaking faith na pinakita dito nung may sakit is nakita ng ating Panginoong Diyos. Makita natin na dun sa binasa nga natin, no, nagtulong-tulong yung 4 na taon para buhatin lang siya, para may lapit lang siya sa ating Panginoong Jesus. Dahil malaki talaga yung faith niya na pag nakausap niya si Jesus, kaya siyang pagalingin ito. Sama sa ating mga ngayon sa buhay natin mga kapatid, na dumadating talaga, wala naman siguro taong walang may problema. Halos lahat naman siguro talaga nakakaranas ng problema, kahit sabihin mo pang siya pa yung pinakamayamang tao. Tingin ko nga kung sino pa yung mga mayayaman, yun malaki rin ng mga problema kasi mayaman sila eh. Parang sa akin na ganun din ang nagiging estado natin dito sa buhay, dito sa kalibutan, na wala talagang tao na hindi dumadanas ng problema. Lahat po tayo. Pero ang gusto talaga ipakita sa atin ng ating Panginoong Jesus dito, na wala tayong dapat lapitan kundi siya lang. Pinakita talaga dito. Grabe yung faith na binigyan ng example dito, kahit di na siya talaga siya, paralitiko nga tinawag dito, paralisado, kumbaga hindi niya talagang kayang igalaw yung mga katawan niya. Dahil sa kanyang pagtuo, dahil sa kanyang faith, napagaling siya ng ating Panginoong Jesus. At dito rin makikita din natin, no, na yung sinabi pa ni Jesus dito na alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralatiko, o na ipinagpatawad mo yung kasalanan na, or yung patatayuin ka. Kung ako yung sasagot sa tanong ni Jesus na ganun, parang madali naman talaga sabihin na, pinatawad ko na yung kasalanan mo. No? Pero talagang pinakita dito na kahit sa Jesus na ating Panginoong Diyos, binigyan ng authority or kapangyarihan na magpatawad. Kaya, saan ba tayo dapat lalapit mga ganito na kailangan natin? Hindi sa Kanya lang. No? Walang ibinigay na pangalan dito sa Biblia na kailangan na nating lapitan, kundi ang ating Panginoong Jesus. Na siya talaga ang daan. Alam naman natin na siyang katotohanan, siya ang daan, at siya ang buhay, mga kapatid. Then sa next topic naman po, or pinamagat na naman, ang pagtawag kay Levi. Dito makikita naman natin sa pag-aaral natin na to, makikita natin na kahit sino, no, kahit yung tingin mo or tingin natin sa isang tao na wala na yata chance yung tao na yan. Talagang pinakita dito na hindi pala tayo pwedeng mag-judge sa isang tao o maghusga sa kanya na wala na siyang pag-asa. Kundi lang ang makakapag-husga lang sa tao na yun ay ang ating Panginoon. Pinakita talaga dito na nakipagsalamuha siya sa mga makasalanan, sa mga maniningil ng buwis. So makikita pa ng iba na, ba't yan si Jesus Christ nakikisama sa mga taong masasama? Kung totoo siyang alagad ng Diyos o sa totoong anak siya ng Diyos, bakit siya nakipagsalamuha? Talagang pinakita ng ating Panginoong Kristo na walang pinipili, no? Mas inano niya nga dito, no, makikita natin na pumunta siya dito sa sanlibutan na hindi para dun sa mga banal, kundi dun sa mga taong
makasalanan. Kasi or sinabi pa nga dito, bakit pa siya dun, bakit niya pabibigyan ng gamot ang wala naman sakit, no? Ulitin ko lang, no, babasahin ko lang. Nakita sa verse 16, no, nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus, no? Talagang wala tayong may tatago kay Jesus kahit mag-chismis-chismisan ka dyan. Alam ng Panginoon natin Panginoon Diyos yan. Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit. Tinuod mga kaigsunan. Kahit sabihin natin kahit sa buhay natin ngayon, kung walang sakit naman ng isang tao, hindi naman talaga siya nangangailangan ng manggamot or manggagamot. At sinabi pa dito, hindi nangangailangan ng manggamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Kasi kung alam naman ng Panginoon Diyos, kung ikaw nananalig ka na sa Kanya, syempre, yung totoo na yung faith mo sa Kanya, syempre, parang sa atin, hikayatin naman natin yung mga tao na hindi pa nakakakilala kay Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos. Yun din yung mensahe na binibigay dito. At sa verse 18 naman po, no, makikita natin ang pinamagatan naman ito ang katanungan tungkol sa pag-aayuno. So, ang pag-aayuno or yung tawag nito sa Bisaya ng pag-aayuno, fasting or mas kilala sa tawag na pagpa-fasting o yung hindi ka kakain, parang ganun yung parang nag-aayuno ka para sa ating Panginoong Diyos. Dito makikita rin natin mga kapatid, no, sa verse 18, no, sinabi dito, minsan nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Diba? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Makita natin yun tungkol sa pag-aayuno. Sa 21, walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisilang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan, bagong alak, bagong sisidlang balat. Dito, kung medyo naguguluhan kayo, ang pina-point ng ang verse na to mga kapatid is, ang sinasabi dito is, kung ikaw bagong Kristiyano or bagong nakatanggap sa ating Panginoong Hesus, sinasabi dito na yung bagong buhay or tinatawag nga natin natin na born again. Mahirap kung ikaw magiging born again kung ibabalik mo pa yung dati mong kinabuhi. Kaya nga sinabi dito na mas makakasira daw kung ikaw naging born again ka na tapos binalik mo pa yung hindi mo talaga matatawag na na born again ka talaga kung binabalik mo pa yung dati mong kinabuhi. Dapat talagang mga kapatid, makita talaga na ikaw naging born again at talagang nilinis mo na talaga yung mga dati mong kamalian, mga ganyan. Pero dapat, hindi ko naman sinabi na instant, at least pinapakita or may proseso tayo na kailangan na talaga natin mag-change. Dahil nag-change tayo hindi dahil sa ating sarili, nag-change tayo dahil sa gahom sa ato ang Panginoong Hesus, no? Di usab ang atong kaugalingon. At yun ang gustong ipakita dito na para hindi lalong masira, dapat ma-change talaga ang iyong kaugalingon dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus.
At ganoon nga mga kapatid, no, sa verse 23 naman, no, at pinamagatan naman ito ang katanungan tungkol sa araw ng pagmamahinga. So dito makita natin na nakita ng mga Pariseo bakit nagtatrabaho yung mga alagad ni Panginoong Jesus sa araw ng pagpapahinga. So sa gamay na pagbasa, no, isang araw ng pamamahinga na naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Ano ba yung sinabi dito na pamahinga nagparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan habang daay nangingitil. So sa Bisaya pa sa verse 23 nang sabi dito is verse 23, o kini nahitabo nga siya miadto latas sa katriguan sa adlaw nga ipagpahulay wag iyang mga tinun-an misugod samtang sila nangadto sa pagpangha sa mga uhay sa trigo. So di ko talaga masyado ano yung mga uhay, no. So parang para sa akin dito, para sila nag-harvest doon, no. Para silang may nag-aani sila yung time na to. O kumbaga, sa madaling salita, nagtatrabaho sila dito, yung mga alagad ni Jesus at si Jesus, no. Kaya nakita ito ng mga Pariseo, ba't kayo nagtatrabaho araw ng pahinga ngayon, no? So, ang sinagot ni Jesus sa kanila is, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote nang siya at ang kanya mga kasama ay magutom at walang makain? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatan kumain na yun. Ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanya mga kasama. Sa 27, ito yung pinaka-mensahe nito, mga kapatid. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't naging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Talagang pinakita dito na ang araw na ng pamamahinga is dapat makita ang kabutihan ng tao. So, kasi masasabi natin, araw ng linggo, maraming hindi naman natin maiwasan talaga na meron tayong okasyon, no? Pero ang pinakapunto dito mga kapatid, yung paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa or makita sa ating mga sarili na nangunguna ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Inuuna natin ang Panginoon Diyos sa ating buhay. Sabihin natin, hindi tayo makapagsimba ng linggo, pero ang nasa puso't isipan mo is nagsasamba at nagdadayo ka sa Panginoon. Ang mensahe talaga ang sa chapter 2 mga kapatid, makita talaga natin na ang kapangyarihan talaga ng ating Panginoon Diyos pag gumalaw yan sa isang tao or sa ating mga Kristiyano, talagang makikita talaga, makapangyarihan talaga ang ating Panginoon Diyos, no? Magugulat ka na nga lang din, no? Yung paano yung sa isang tao pag may nakita ka na nabago siya ng Diyos, nabago siya ng ating Panginoon, talagang makikita natin talagang gumagalaw ang ating Panginoon Diyos. Talagang napapakita niya ang kapangyarihan. Kasi, ma-amaze ka pa nga eh. Yung tao na yun, naging Christian, naging pastor, naging alagad ng Diyos, nagpatuloy sa kanya. Doon natin makikita kung paano gumagalaw ang ating Panginoon Diyos o ang Holy Spirit sa isang tao pag tinanggap natin, no? Yun ang pinakamensahe ngayon sa chapter 2 mga kapatid sa Mark. At wala na rin kaming
masyadong oras sa pagpapayag pa ng mga iba pang pag-aaral nitong chapter 2. Naway meron kayong natutunan at alam po namin na manalig lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang ating sapitin, ano man ang ano natin. Kung ang ating unahin lang, no? Sinabi nga sa Matthew 6:23, no? Seek ye first the kingdom of God, and yung lahat ng gusto natin mangyari sa buhay, i-add na lang yan. Pag inuuna natin ang ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po mga kapatid, at ako po muli si Pastor John Mark Disponte, at kasama ko po ngayon si Ako po si Brother Ken, at magandang araw. Magandang araw.